Ito matindi to mga kababayan. Kasi sabi dito, share to daw. Sana nga. Oh, ito sure, parang sure daw. Sana nga. Kasi may isa pong netizen mga kababayan ang nag-post nito na hinihingi na. Isinusumbat na, actually paano ba i-explain yon? Naniningil na kay Rodante Marcoleta ng 2,000 kuryente pababa. Kasi sinasabi, kaya nga kita binoto kasi sabi mo, ililibre mo yung kuryente na 2,000 pababa. Tingnan nyo ngayon, ang sagot, mga kababayan ni Rodante Marcoleta dito. Binoto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi sabi nung netizen, binoto naman kita. Bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung Talagang ano na lang, gagawin ko yun. kuryente na lang. Hinihintay ko lang matapos Divert yung budget yun. hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakba. Ayan o. Di ba mga kababayan? Ano yung sabi? Binoto naman kita, sir. Kasi nga sabi mo, lilibre mo yung 2,000 pababa kuryente. Tapos binulog pa, ikaw nagbibigay ng ayuda. Ano yung pagkakasabi? Wait ka lang, ulitin nga natin. Ang ganda kasi pakinggan eh. Binoto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung Talagang ano na lang, gagawin ko yun. kuryente na lang. Hinihintay ko lang matapos yung Divert yun. budget hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, Okay. Ang sabi pa, ang sabi pa dito, binoto naman kita, sir. Bakit ka mo? Kasi sabi mo nga, ililibre mo yung 2,000 kuryente. Pababa, mga kababayan. Kasi dinadivert naman nga daw. Total naman, hindi naman daw siya talaga nabibigyan ng ayuda. So parang pinapaasikaso kay Marcoleta na yun na lang ang intindihin mo. Ngayon, ano yung sabi ni Marcoleta? Talagang iintindihin ko yan. Pagkatapos ng budget deliberation, magiging madugo yung bakbakan dyan. Yun yung sabi ni Marcoleta, ha? Magiging madugo yung bakbakan dyan. Alam nyo mga kababayan, ito talaga harap-harapan to. Alam nyo, sarap kaya ulit-ulitin ito. Harap-harapan kasi. Binoto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, Oy, Ate Eileen Drinon, mega love shoutout po ha. Shoutout din sa mga kaibigan nyo sa Japan. Thank you po ha sa panonood. sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung talagang ano na lang, gagawin ko yun. kuryente na lang. Hinihintay ko lang matapos yung Divert yun. budget hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan. Maniwala ka sa akin. Siyempre, sir. Oo. Binoto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi mga kababayan, talagang inaano niya lagi si Marcoleta. Ito yung kanyang Facebook page. Ayan. Mayang Payadora ata yan. Ito, tulad nito. Kumusta pong mga, ano pong masasabi niyo po sa mga project na nagawa ni Sir Eddie, sir? Talagang masisiyahan ka sapagkat makikita mo yung structure talaga. Walang Kita yung tugtog dito, bago Pilipinas ha. Biruin nyo, hindi alam ng mga didisit yan. Bumibisita si Rodante Marcoleta sa mga proyekto mga kababayan. Ito nga yung dito, yung tugtog dito, bago Pilipinas. ano to eh. Ito yung pagka was corruption, makikita mo talaga. Opo. Maganda Kasi po talaga. Kung ito kinurap ito, wala yan. Bago Pilipinas. Hindi magtatagal yan. Kaya makikita mo yung mga structure na yan. Yes, sir. Katibayan na talagang matatag yan. Magtatagal. Magtatagal po. For life po. Salamat po, sir. Bukod pa dyan, ito mga kababayan talagang inaanyon dito si Marcoleta. Tulad nito, nasambay sa kuryente. Hindi, ito yung sa kuryente, 1 million subscriber na to eh. Ito pa pala, yung isa. Suntukan na lang. Suntukan daw, oh. Suntukan na lang. Suntukan daw, oh. Suntukan na lang. Suntukan daw, oh. Sina-achi-achi siya eh. Suntukan daw. Ito pa. Sayang. Dapat dinala ko si Robin Padilla dito. Bakit ako na naman, sir? Sabi ni Rodante Marcoleta dito, dapat dinala ko si Robin Padilla dito eh. Kasi di ba, ano ba yung malimit sinasabi ni Robin Padilla? Suntukan na lang. Pagka wala kasi may sagot pa kababayan si Robin Padilla. Kasi di ba, kung titingnan ninyo,
ina-achieve si Marcoleta dito sa 2,000 na kuryente. Eh ngayon, dapat daw, dinala na lang niya doon si Robin Padilla. Kasi kapag si Robin Padilla wala na isasagot, lagi sinasabi ni Robin Padilla, o suntukan na lang. Ako talaga. Saan nakakita ni Robin ito? Sasya ng mga pogi dito, sir. Huwag na magdalan. Atras kami, Ako sir. talaga. Ako talaga tinuro ni sir. Marami lang pogi dito, sir. Kawawa naman kami, sir. Insecure na yun, ano? Ay, siyempre, sir. O yan, o. Binuto naman kita. Bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga... Binuto naman kita. Bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung Talagang ano na lang, gagawin ko yun. kuryente na lang. Hinihintay ko lang matapos Divert yung budget yun. hearing. Kasi hindi naman ako masyadong nagbibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan. Maniwala ka sa akin. Siyempre, sir. Oo. Binuto naman kita. Bakit ka mo, sir? Alam Kasi niyo, nga, sa totoo lang mga kababayan, ewan ko kung naniniwala pa kayo kay Marcoleta, pero ako, tingin ko hindi niya magagawa yan. Yung libreng kuryente, 2,000 pesos, pababa, libreng kuryente, hindi niya magagawa yan. Siguro ang magagawa niya dito, mabawasan yung VAT sa kuryente mga kababayan para mapamura ang presyo ng kuryente. Yun nga, pahirapan pa eh. Yung pa kayang 2,000 pababa, libreng kuryente, imposibleng mangyari yan kasi marami po sa mga kabukiran na talagang nagkakabilang ng 1,000, 1,300, 1,500. Yan yung kalimitan mga kababayan eh. Kaya nga imposible na magawa niya yan kasi marami po talagang, lalo na yung Meralco, malulugi sila kapag ginawa ni Marcoleta yan. So ngayon, para sa akin na nakikita ko dito na pwedeng gawin ni Marcoleta, pababain lang yung presyo ng kuryente. Pero yung 2,000 na pababa na libreng kuryente, hindi niya po magagawa yan. Maging practical na po tayo at maging totoo na po tayo, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, ito yung totoo. Ito talaga yung totoo. Yung bagong Pilipinas Resilient Tourism. Diba? Yung ginawang pagtulong ng mga cabinet secretary ni PBBM sa mga kababayan Pilipino po natin na apektado. Ano po, na apektado ng kalamidad mga kababayan. So sabi po dito, kasama sa plano ng gobyerno ang pagbibigay ng suporta sa sektor ng turismo upang mapanatili ang sigla nito kahit may kalamidad. So sabi dito, bagong Pilipinas agarang tulong sa mga manggagawang apektado ng kalamidad. So bukod pa po dyan, kung makikita nyo mga kababayan, sabi dito, gobyerno na ang marunong umagapay. Hindi pinababayaan ng mga nawala ng trabaho, kabalikat nila ang DSWD at saka itong DOT sa pagbangon mga kababayan, ng mga kababayan Pilipino po natin na nagtatrabaho sa o kabahagi ng turismo, mga kababayan na apektado yung kanilang hanap buhay dahil nga, alam nyo naman, sunod-sunod yung kalamidad dito po sa Pilipinas. So sabi pa dito, nagpapatuloy ang malasakit, nananatiling prioridad ni PBBM ang kapakanan ng mga manggagawang pinaka-apektado ng mga sakuna. Kasi nga, kita nyo naman, laging tinututukan ng ating mahal na presidente yung mga kababayang Pilipino po natin na talagang unang-una yung mga naapektuhan ng matinding kalamidad mga kababayan. Talagang on the spot, laging naandya ng ating mahal na presidente at yung kanyang mga cabinet secretary katulad ni Secretary Gatchalian mga kababayan at ng iba pa. Especially, kasama din dyan mga kababayan sina GM Mel Robles na kung saan mga kababayan talagang kita naman po natin kung gaano kabilis ang pagtulong ng DSWD, PCSO, tsaka itong DOT. Ano po pagdating sa pagtulong sa mga kababayan Pilipino po natin na apektado po talaga ng kalamidad. So bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo po sabi po dito, agad-agad ang ayuda PBBM, pinauna ang tourism workers sa Davao. Pinarioridad ng administrasyon na tulungan ang mga nawalan ng kita dahil sa sunod-sunod na pagyanig mga kababayan. Ito po yung mga biktima nung nagdaan na lindol. Ano po sabi pa dito, ito daw pong DOT, DSWD, sinunod ang utos ni PBBM at yung daw pong cash aid, bigay agad mga kababayan today. Yan po yung sabi dito. Hindi na pinag-antay ang mga naapektuhan, diretsyong iniabot na or ipinaabot na ang financial support sa provincial capital mga kababayan. At alam naman po natin na yan po ay malaking tulong sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang naapektuhan ng matinding kalamidad na nangyari
diyan po sa Davao. So ngayon sabi pa dito, mabilis na aksyon ni PBBM, tourism workers sa Davao na bigyan ng tulong na nasa, nasa 1,339 tourism related workers ang agad na nakatanggap ng ayuda sa Mati City mga kababayan. Sabi pa dito, PBBM, pinakilos daw po yung DOT, DSWD at agarang tulong ay ibinuhos daw po sa mga quake hit workers mga kababayan o yun na apektuhan ng earthquake. Ano po na manggagawa nating Pilipino na talagang aapektado yung hanap buhay. So dito makikita ninyo kung gaano kabilis yung pagtulong ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw, personal na inatasan ni PBBM sina Secretary Prasco at Secretary Gatchalian na ipamahagi kaagad ang ACT assistant mga kababayan at yan po ay napapakinabangan na ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin. So yung kay Marcoleta na 2,000 kuryente pababa, sa ngayon masasabi po natin na imposible pa po yan. Siguro hihintayin nyo pa mga kababayan na pumuti ang uwak bago po mangyari yung sinasabing yan ni Senator Dante Marcoleta. Pero ako naniniwala ako kung hindi niya magagawa na ilibre o yung kuryente, yung 2,000 na pesos na kuryente pababa, baka naman mapapababa niya yung presyo ng kuryente dahil nga alam ko ang titirahin dyan ni Marcoleta yung VAT sa kuryente mga kababayan para mapababa niya ang presyo ng kuryente dito po sa ating bansa. Sana magtagumpay siya kasi malaking tulong din yan sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo, ang kailangan kasi talaga natin ngayon, mapababa yung mga presyo na mga pangunahing pangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. At alam naman po natin na karamihan po talaga sa atin, o halos lahat, kailangan po talaga ang electricity. At yan po ang una, yung mga katulad natin, mga kababayan, halos dyan na ang inaasahan natin para umusad yung hanap buhay mga kababayan. At alam ko yung mga call center, online seller, talagang umaasa rin mga kababayan sa electricity at mababang singil na kuryente. Sana magtagumpay itong si Marcoleta sa kanyang balak. Ano po patungkol dito sa pagpababa o pagpapababa ng presyo ng kuryente. Kung magtatagumpay pa nga siya doon sa 2,000 pababa na libreng kuryente, mas maganda yon. Kasi alam natin na makakatulong po talaga yon sa mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po dyan? Ano po sa mga balita po na yan na tinalakay po natin? Kasi ako mga kababayan, lagi ko naman po itong sinasabi. Lagi ko po itong sinasabi na bago magtapos yung ating live, hindi po natin tatantanan ito. Kasi nga kung titingnan nyo mga kababayan, ito pong kampo ni Dugunggong, ito pong kampo ni Alputera, talagang nangangalap mga kababayan ng pirma para po maisalba itong si Duterte sa International Criminal Court. Kung titingnan nyo, ito pala pong property na ginamit po nila, di umano, property daw po yan ni Big Mama, yung nanay ni Small Boy. So ito biruin nyo. Ang malupit dito mga kababayan, yung ginagawa nilang yan, yung mga pangangalap nila ng pirma na yan, at yung kanilang mga pinagmimitingan na lugar, pag-aari pala ng nanay ni Small Boy, tapos itong si Small Boy dumidikit-dikit kay First Lady. Tapos kunyari sumusuporta sa gobyerno ni PBBM, pero deep inside mga kababayan, talagang etong sila Small Boy at yung nanay niya na si Big Mama pinuponduhan etong si Alputera para tulungan ang kampo ni Digonggong. So ngayon ang tanong natin mga kababayan, kanino ba talaga ito pong mga ito? Susuporta ba itong mga ito sa Vice Presidente na hindi nagtatrabaho at sa dating presidente na talagang malaki ang pagkakautang sa mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga pamilya, diba? Yung mga pamilya na humihingi ng hustisya at ngayon unti-unti nang nakakamtan yung hustisya kasi nga hinaharap na ni Digonggong yung kanyang pananagutan. Diba? Ngayon, kung talagang kayo ay makabansa, Alputera, kung nakikinig ka, at etong si Small Boy, bakit hindi mo utusan Small Boy si Alputera na mag-post ng Sara resign? Total naman, ngayon, wala nga si Sara Duterte sa Pilipinas total naman, wala si Sara Duterte sa Pilipinas para gampanan ang kanyang trabaho bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas.
O bakit hindi mo na lang suportahan small boy yung talagang may malasakit sa Pilipinas at yung talagang nagtatrabaho para tulungan yung mga kababayang Pilipino natin? Bakit hindi mo suportahan yung panawagan ng mga kababayang Pilipino natin na mag-post etong si Alputera ng Sara Resign? Kasi nga, unang-una, hindi na naman po siya epektibo na pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas kasi nga hindi na po siya nagtatrabaho ng maayos. Biruin nyo, sumasama-sama sila kina First Lady, dumidikit-dikit sila kina First Lady, pero deep inside, sinusuportahan nila etong si Alputera, mga kababayan, para ilaban etong si Nadigongong. Yan yung masaklap dyan. Ano po, kaya kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito, mga kababayan, sa mga topic na yan, na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo, hingil po dyan sa mga issue na yan, sa mga topic na yan, na pinag-usapan po natin, mga kababayan.